Ang napakatinding revelasyon tungkol dito kay Prince Wobble. Anak nga ba siya ni Beyond Netero? Si Prince Wobble nga ba ang nakikita natin sa loob ng quarters nila ni Kurapika? At ang pagdalaw ng isang misteryosong individual dito sa prison na kung saan binabantayan itong si Beyond Netero ng mga Zodiacs. Sino nga bang taong ito? Dahil din sa revelasyon na ito guys, magkakaroon ng napakalaking shift sa threats and alliances na nabuo ng 14th Prince na si Wobble at ni Kurapika. Dito din natin makikita ang napakalupet na paraan ni Kurapika para mapaamin itong si Queen Oito sa kung anong katotohanan. Anak nga ba talaga ito ni King Hoigoro or ni Beyond Netero? Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating spoilers para sa Hunter x Hunter Chapter 412. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter guys, makikita natin na patuloy ang pag-travel nila, ang voyage papunta sa new continent. And mismong narrator na nagsabi dito ng confirmation na around 1 month and a half, makakarating na sila sa new continent. Kaya sa loob nito guys, patuloy pa rin ang conversation. Ang revelasyon ni Kurapika tungkol dito kay Prince Wobble na ayon sa kanya, hindi nga daw pasok ang 14th Prince sa gaganapin na succession war. Wala sa kanyang qualities at hindi siya qualified bilang isang participant sa ginaganap na ritual. Nang dahil dito, napakarami ng mga umalma na mga bodyguards mula sa iba't ibang mga prince na ayon sa kanila, napaka-pathetic daw nitong si Kurapika para magsinungaling para linlangin lang silang lahat. Surely, walang maniniwala sa kanila. Isang bagay na aware and alam naman itong si Kurapika, rason kung bakit binago niyang schedule guys. Kung before medyo maagap ang simula ng kanilang nen tutoring, ngayon every 10 o'clock na ito magsisimula or siguro baka ngayong araw lang. Binibigyan niya ng oras, ng sapat na panahon para mag-isip ang mga ito para makapag-decide sila kung magpapatuloy pa sila sa gaganapin na lesson. So habang hindi pa 10 o'clock ay pinababalik muna sila ni Kurapika sa kanilang mga quarters, magdesisyon at isipin kung babalik ba sila o hindi. Then dito guys, exactly 48 hours bago ipatupad ang special martial law na gustong mangyari ni Prince Benjamin, nag-uusap dito ang quarters nila Kurapika. Kino-confirm niya dito kung totoo bang anak ni King Hoigoro itong si Prince Wobble. Since nakita nyo naman guys, sa previous page, sa previous panel, ang topic ay ang pagiging unqualified ni Prince Wobble sa succession war. Para dito kay Kurapika, napaka-despicable daw ng individual na yon para isipin na magsisingit. Para bang ipapasok niya ang kanyang anak sa loob ng ritual na ito sa napaka-delikadong sitwasyon para lamang makuha ang tsansa na ang anak niya ay ang maging susunod na king ng Kakin Empire. Pero pinaninindigan dito ni Queen Oito na never, sinisigurado niya 100% wala siyang kabit. Hindi daw siya nagpaanak kay Beyond. Which means, itong si Prince Wobble ay talagang literally 100% na anak ni King Hoigoro at ni Queen Oito. Ayon din dito kay Queen Oito, kung hindi sila naniniwala, gamitin daw ni Kurapika ang judgment chain sa kanya para makasigurado sila. Pero ayon kay Kurapika, there is no need. May tiwala naman daw siya kay Queen Oito. Pero ngayon guys, alam kong maging kayo mapapaisip, paano magiging unqualified ngayon itong si Prince Wobble? Or nagsisinungaling nga lang ba talaga si Kurapika? But then dito accidentally nagkaroon ng secret conversation si Kurapika at si Shimano. Dahil lamang sa napakalit na rason. Dahil daw, ang basa dapat sa pangalan ni Shimano ay Shimanu, hindi Shimano. As if, dahil lamang sa konting stress na yon, napakalaki nang naging impact nito sa kwento. Dahil dito may nabanggit na isang sikreto itong si Shimano dito kay Kurapika. At yun ang magbubunyag ng isang napakalaking sikreto tungkol kay Wobble. Dahil dito, biglang nag-conduct ng isang one-on-one interview itong si Kurapika kay Queen Oito. Tinanong niya ito ng mga normal na tanong. Tulad na lamang ng lalaki ka ba? 2 taong gulang ka ba? Mga tanong na dapat ang sagot ni Queen Oito ay no. Pero ganun guys, after ng mga tanong na yon, binago naman niya ang kondisyon. The next upcoming questions, dapat yes na lang ang isasagot nitong si Queen Oito. Ginawa niya ito para makapag-create ng baseline guys. Para maiwasan na makaisip ng rason nitong si Queen Oito sa mga tanong niya
Dahil kung hindi nga naman siya magsisinungaling, kung sasagot lang siya in a way na hindi siya nagsisinungaling na mailalayo niya ito sa pinaka-topic, maiiwasan niya ang dowsing chain ni Kurapika. Ngayon, since yes or no lang isasagot niya, mahihirapan siyang umiwas dito. Nagpatuloy ang mga tanong dito ni Kurapika. Anak ba niya si Prince Wobble? Syempre oo ang sagot. Sumakay ba silang dalawa dito sa loob ng Black Whale? Syempre oo na naman ang sagot. Napakarami ng mga tanong na obvious naman na oo ang sagot nitong si Queen Oito. But then, sa pinakahuli, sa final na question, ang itinanong nitong si Kurapika, ang anak niya na si Prince Wobble ay ang bata pa rin daw ba na nasa loob ng quarters nila ngayon? Or isinwap, ipinalit niya ba ito sa ibang sanggol sa loob ng Black Whale? At dito na nga guys, nagsimulang pangilabutan si Queen Oito as if nakuha nitong si Kurapika ang sikretong itinatago niya. Hindi siya nakapagsalita, hindi siya nakasagot ng yes or no, bagkus ang naging sagot dito ni Queen Oito ay anak daw niya si Prince Wobble. Na alam naman natin guys na isa lang ang ibig sabihin nito. Nakuha ni Kurapika ang katotohanan. Kaya hindi makasagot ng yes itong si Queen Oito is that uuga, gagalaw ang pendulum ng dowsing chain at mapapatunayan na nagsisinungaling siya. Which means, given the fact na nakasakay sa loob ng Black Whale itong si Prince Wobble, ibig sabihin, upon arriving sa loob ng Black Whale, doon lamang siya nakipag-swap ng baby ng sanggol sa kanyang kapatid. Dahil dito guys, na i-reveal na ang sanggol na ito ay hindi talaga si Prince Wobble. Bagkus, ito ay ang anak na babae ng kanyang kapatid. At ito nga guys ay isang babae. Habang ang totoo at ang tunay na Prince Wobble ay isang lalaki na nasa loob din ng ship somewhere. Which means, ang tunay na Wobble na nagtataglay ng isang napaka-OP na Nen-Beast na guardian nito ay nasa loob ng Black Whale. At paano na lamang kung basta ito gumana nang hindi niya sinasadya. This is also the reason kung bakit napakatagal na nating inaantay, hindi pa rin uma-appear ang Nen-Beast ni Prince Wobble. Dahil actually hindi pala talaga si Prince Wobble ang sanggol na ito. To put it simply guys, para malinaw na malinaw para sa inyo, nang magsimula ang Seed Urn Ritual, ang kamay at ang dugo ng tunay na Prince Wobble ang ginamit. Pero upon arriving sa loob ng Black Whale, nang iseparate ng mga quarters, hindi na si Wobble ang sanggol na ito. So somewhere sa loob ng Black Whale, nandito si Wobble. Dahil ang balak pala nitong si Queen Oito ay ang patunayan na hindi naman qualified ang sanggol, and eventually, hindi sila tatargetin ng iba pang mga friends. At makikiusap, mag-a-ask at magpiplead na lang siya for forgiveness para hindi sila patayin. Therefore, kahit papano, may chance ang makasurvive ang kanyang anak. Dahil kung tutuusin guys, wala talagang kalaban-laban si Prince Wobble kumpara sa ibang mga prince. Kahit manalo nga siya dito, hindi naman niya magagampanan ang pagiging king ng Kakin Empire. Kaya itong naisip na paraan ni Queen Oito. At para patunayan nito guys, mismong itong si Bobby Mayna ang nakakita ng patunay. Tinatanong ito nitong si Kurapika habang nandito si Bill, si Kurapika at ang isa pang guard na ipinadala ng third prince na si Zhang-Lei. Which means, alam na ng mga guards ni Prince Benjamin ang katotohanan. However, medyo hindi umayon sa plano ni Kurapika ang mga pangyayari. Ang natatanging mga guards, mga maids na nag-withdraw ay ang ipinadala lamang na guards ng second queen. Ang binabalak ni Kurapika kaya inireveal at hinayaan niyang makita ito ni Bobby Mayna at ng guard ng third prince ay para isipin na magwi-withdraw na rin ang mga guards nito mula sa ginaganap nilang lesson. Therefore, kapag nag-withdraw ang guards ng third prince at ng first prince, magiging credible ang kanyang statement at maraming ibang bodyguards ang magwi-withdraw na din. But since ang bodyguards nga lang na ipinadala ng second queen ang nag-withdraw na natili pa rin ng first at third prince bodyguards, medyo para bang hindi ito gumana. Ayon dito guys kay Kurapika, ang stratehiyang ito ay hindi ganun ka-effective. Ang isa sa pinabalak dito ni Kurapika ay ang bawasan ng threat level sa pamamagitan ng revelasyon na ito, while maintaining at nilaleverage ang alliances nila sa third prince at sa fifth prince, habang mine-maintain ang safety ng 14th prince na si Wobble. Dahil alam naman natin guys, nagkalat nga ang mga anak ni Beyond sa loob ng ginaganap na succession war. Ang isa sa mga prince, member pa ng mga anak ni Beyond. Napakalakas ng curse na ipinalace ni Beyond sa kanyang mga anak na after their death
ang curse nila ay bigla na lamang gagana instantaneously. Bilang isang baby na si Wobble, wala siyang way para mag-defend against dito. Unlike ng ibang mga non-users na pwedeng may hacks na kayang i-prevent ito. Kaya ang pinakaunang naisip nila dito guys, i-confront si Beyond. Tanungin ito mismo personally kung paano babasagin ang curse. On the other hand naman guys, makakarating na tayo mismo kay Beyond Netero na binabantayan ng mga Zodiacs. Dito din guys, pumasok na ang isa sa mga Kakin Empire officials. Limot ko lang kung anong exact na pangalan niya. But if I remember correctly, parang Cleopatra or Cleopatro ang pangalan nito. Ayon dito guys, binabalaan nitong si Cleopatro na umalis ang lahat ng mga natitira pang guards sa loob for privacy. Pero hindi pumayag ang mga Zodiacs. Napakadelikado daw itong si Beyond para iwanan nila at hindi nila bantayan. Therefore, nagpatuloy ang conversation habang nandito ang mga Zodiacs. Ine-explain ng official na ito na hindi daw pwedeng basta-basta makalaya si Beyond. Sobrang dami pala guys ng kaso nitong si Beyond. Like literally, 1,047 na cases ang kaso para sa kanya. However, buti na lamang na-reject na daw ng Kakin Court ang lahat ng mga kasong yon, which means wala na siyang active na kaso. But at the very same time, ang lahat ng mga counter cases na i-file din niya para sa Kakin Empire ay nireject din. As if na-nullify lamang ito, na-counter lang nito ang isa't isa. Napakahaba daw ng conversation sa gitna nitong si Beyond at ng Kakin official na ito. Like literally, para dito kay Beyond, parang pinapatay na lang nilang oras hanggang sa makarating sila sa kanilang destination. Ang isa pala sa ipinaglalaban nitong si Beyond, hindi daw patas, wala daw equal human rights ang mga mamamayan ng Kakin kumpara sa mga royalties ng Kakin. Para dito sa pamilya ng Hoigoro. Pero dito guys, hindi din nag-agree sa kanyang Kakin official. Rason kung bakit napakahaba talaga ng insultuhan nilang dalawa. Hanggang sa dumating sa punto na napikon ng Kakin official at tinitreaten si Beyond ng death penalty. Pero tinatawa na lang siya ni Beyond habang sinasabi na hindi niya yun magagawa, hindi din siya masasaktan nito since nakabantay nga sa kanilang mga Zodiacs. At dito guys, magtatapos ang spoilers para sa chapter 412. Napakalaking plot twist para sa chapter na ito tungkol kay Prince Wobble. Pero wag kayong mag-alala guys, walang chapter break next week guys, at this coming Saturday ay maire-release natin ang full chapter review. Na alam nyo naman, doon natin ito hihimay-himayan ng literally malinaw na malinaw. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at naring nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the full chapter review.